Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila't mapagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po o Diyos, hallelujah. Pinagpala mong muli ang banal o Diyos, ang iyong banal na gawain sa magdamag na ito, mahal na Panginoon o Diyos. Salamat po sa kagalakan. Salamat o Diyos sa iyong matamis na presensya. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa mga makalangit na awitin iyong nilangisan ang mambanal. O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, muli akong tumatayo sa harap, O Diyos, ng congregation. Ang mabanal sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, dakilang Diyos, hallelujah. Muli mo akong takpan ng iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon o Diyos. Yung langisin ng salita, mahal na Panginoon, dakilang Diyos, ipaunawa mo sa aming mga kababayan, O Diyos, hallelujah. Ang kahalagahan po ng iyong mga salita, mga banal. Pagpalain mo kaming lahat. In the name of Jesus, bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga mahal, dakilang Diyos ang magpala sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Sa araw na ito mga mahal, maging sa lahat ng ating mga awit, mga kapatid, sa ating mga manunugtog, sa lahat po ng ating mga sakripisyo na ating pong ipinakita sa dakilang Diyos natin, sa ating pong pagsamba sa magdamag na ito. Mga mahal, dakilang Diyos po magpala sa inyong lahat. Amen. Praise God, nakikita po namin, may mahal ang inyo pong kasigasigan, mga kapatid, sa paglilingkod sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya naman, mga mahal, kapalit ng ating mga inihahandog, mga kapatid ko, na hain ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay masayang puso. Amen. Lahat ng nagagalak magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Buhay na buhay ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos sa araw na ito. Amen. Mga mahal, pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. And I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang beloved children, ang kanyang butihing mga anak, the whole Almeda family. At patuloy po natin inaalaala, hindi natin malilimutan ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kasama, mga manggagawa, mga mangangaral po natin, sa lahat ng ating mga elders sa lugar na ito, may mahal sa lahat ng ating mga choir members, sa lahat ng ating musician, technician, at especially sa ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran sa ating dakilang Diyos na buhay na palagi nating kasama sa paglupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo dumako sa ating aralin sa umagang ito. Praise God. John chapter 7, verse 38. Mga kapatid, basahin po natin muna sa English bago sa Tagalog. Gospel according to Apostle John chapter 7, verse 38. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Amen. Amen. Tagalog po. Ayon sa Juan 7, versikulo 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal. Praise the Lord. He who believed in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ngayon mahal, ang title po natin ay God needs us as vessel. Kailangan tayo ng dakilang Diyos bilang sisidlan. Amen. God needs us as vessels, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, itong talatang ito, mga kapatid ko, ito po ay tinutukoy ng dakilang Diyos natin dito, river of life. Mga mahal, kung sino man ang sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, bubukal sa kanyang kalooban, mga mahal, yung rivers of life. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Pag-usapan natin ng vessel, lalagyan. Amen. Yung lalagyan po, yung sisidlan, or yung vessel,
ay kinakailangan po natin mga minamahal, saan man tayo magpuntang lugar, kakailanganin po natin mga kapatid ko ang vessel. Amen? Sapagkat yan po ilalagyan natin ng tubig. Napakahalaga ng tubig sa bawat isa sa atin. Amen ba? Kaya sa ating nabasa mga minamahal, he who believes, sabi rito, patunay po na ang pangakong river of life ng ating pinakamamahal na Panginoon ay para sa lahat po ng tao, mga kapatid. Kailangan lang po natin, mga mahal, may gagamitin ng dakilang Diyos para makamtan po ng mga tao yung water of life. Amen ba? Lahat po, lahat ng mananampalataya, lahat ng nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, mga minamahal ko, maaari pong gamiting vessel ng dakilang Diyos yan. Lahat ng gustong gamitin ng dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord. Lahat po tayo mga minamahal. Sapagkat kapag ginagamit ka ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, punong-puno ka na. Wala nang kulang sa'yo. Amen. Mga minamahal, higit mo pa yung mga professional. Kapag ikaw po'y hindi lang tinawag ng dakilang Diyos, kundi ginamit ka pa sa kanyang gawain. Amen. Imagine, ginagamit ka ng mahal na Panginoon, mga inmahal. Praise the Lord. Mga kapatid, higit mo pa yung mga mayayaman sa mundo. Higit mo pa, mga inmahal, yung matataas sa mga pinag-aralan sa mundo. Kapag nasumpungan mo ang ating tagapagligtas, niligtas tayo, mga inmahal, at higit sa lahat, ginagamit tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ang dakilang Diyos natin, hindi po siya nagtatangi ng pagkatao. Maging sa Old Testament po, mga kapatid ko, ang mga taong ginamit ng dakilang Diyos ay yung may maipipintas sa kanila o meron silang kapintasan. Like Moses. Si Moses po, mga mahal, ay stuttered. Utal. Utal-utal siyang magsalita. Pero ginamit ng dakilang Diyos sa milyon-milyong Israel, mga mahal. Si Timothy. Si Timothy po ay laging nananakit yung kanyang ulcer. Si Gideon, si Thomas, mga minamahal, sila po yung mga mapag-alinlangan, mga kapatid. Si Abraham ay matanda na siya nang siya'y gamitin ng dakilang Diyos. Si David, sobrang bata niya nung siya po ay humarap kay Goliath, mga minamahal. Si Peter po ay takot mamatay. Duwag. Si John, self-righteous. Si Noemi sa Old Testament, byuda. Si Saint Paul, isang mamamatay tao. Si Jonah, mahilig po siyang tumakas sa tawag ng Diyos. Mahal. Pero lahat sila ginamit ng mahal na Panginoon. Ginawang vessel unto honor ng dakilang Diyos. Kaya ang Diyos natin, mahal, hindi katulad ng tao na kapag hinire ka, tapos kung ayaw na sa'yo, tatanggalin ka na niya. Hindi po ganoon ang Diyos natin. Ang dakilang Diyos natin, hindi natin siya boss, kundi siya po'y ating Ama na mapagmahal. Amen? Siya pong ating napakabait na Ama sa langit. So God needs us to be vessel. Amen? Kaya ulitin ko yung talatang ito, mga minamahal. He who believe in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So the only thing that stop a move of God is the lack of a vessel. Ang tangi pong makapagpapahinto sa pagkilos ng dakilang Diyos sa kanyang plano, sa kanyang gawain sa lupang ito, may mahal, yung kawalan ng magagamit na vessel. Yung mga Kristiyano, mga mahal na pinagpala na ng dakilang Diyos, pero ayaw nilang magpagamit sa mahal na Panginoon. Amen. Grabe ang kalungkutan ng dakilang Diyos dyan, mga minamahal. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, mayroong layunin. Meron tayong misyon. Naalala ko tuloy si Prophet Elisha at yung widow, yung byuda sa Old Testament. Sa 2 Kings chapter 4 po yan. Mga mahal, yung byuda, yung kanyang asawa ay propeta, namatay na.
Napakalaki po ng problema ng byuda. Namatay po yung kanyang husband na nag-iwan po ng malaking utang. At gusto ng pinagkautangan na kung walang maibayad, ay yung dalawang anak na babae, manginmahal ang ipambayad. So, ang laki po ng kanyang problema. Sabi po ng 2 Kings chapter 4, verse 6, manginmahal, basahin natin. Book of 2 Kings, chapter 4, verse 6. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil is stayed. Amen. Amen. Sa Aklat ni Kalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 6. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, Dalhan mo pa ako ng isang sisidlan, at sinabi niya sa kanya, Wala pang sisidlan, at ang langis ay tumigil. Amen. Yung byuda, mga minamahal, lumapit sa propeta ng Diyos, humingi ng tulong. Sabi ng propeta ng Diyos, magkulong ka sa iyong bahay at manghiram ka ng maraming vessel, manghiram ka ng maraming jar, dagdagan mo, at habang pinapatulo, mga minamahal, yung langis, napupuno yung mga jar. Kung gaano karami yung jar, yung vessel na kanyang hiniram, napupuno yun. Sabi niya sa kanyang anak, Anak, pahingi pa ng vessel. Sabi nung anak, wala na po. Ubus na. Nung sinabing wala na, saka tumigil yung tulo ng oil, mga minamahal. Nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, Dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan, nanay. Ang langis ay tumigil. Amen. Pinakita po ng propeta Elisha dito, mga mahal, yung milagro ng dakilang Diyos dun sa widow. Yung langis, mga mahal, isinasali ng widow sa mga vessel. Hindi po humihinto yun. Habang merong lalagyan, hindi humihinto yung langis, mga minamahal ko. At yung pong langis na yon ay ibebenta po ng widow para makabayad ng utang. Pero nung wala na po siya, mga minamahal, lagyan, wala na pong vessel, mga minamahal, na pwedeng paglagyan, mga kapatid ko, huminto na raw po yung langis. Ulitin ko. The only thing that stopped the flow of oil was the lack of a vessel. Makapagpapatigil lang, mga minamahal, sa pag-flow ng oil, yung kakulangan po ng vessel. Kaya kung sa church, kung ang church, mga minamahal, ay titigil sa paghayo, titigil tayo sa pagpapatotoo sa mga tao, titigil tayo sa pagbibigay, titigil na rin tayo sa ating mga tungkulin sa church, titigil na rin ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Kung ititigil natin yung ating mga tungkulin sa church, mga minamahal, titigil na rin po ang pagpapala ng Diyos sa ating church. Nakikinig po ba kayo? Lahat magsabing, praise the Lord. Isaiah chapter 43 verse 13. Oy, mahal, basahin natin. Book of Isaiah chapter 43 verse 13. Yea, before the day was I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? Amen. Tagalog po. Dito po sa Tagalog. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sinong pipigil? Amen. Say, praise the Lord. I will work, and who will let it? Ako'y gagawa, at sinong pipigil? Sabi ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sino po ang tatanggi sa panawagan ng dakilang Diyos natin? Kung sino ang kanyang gustong gamitin, mga minamahal, hindi tayo pwedeng tumanggi. Amen. Ang sabi niya sa talatang ito, sabi ng dakilang Diyos, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mga makaliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sino ang pipigil sa akin? Amen. Ang dakilang Diyos po, mga minamahal, ang gumagawa dito sa lupa, sa pamamagitan po natin, mga minamahal na kanyang mga anak. Amen. Tayo po ang mga anak ng
dakilang Diyos natin. Tayo po ang vessel na tinutukoy dito. Amen? So, mga minamahal, tayo po ay mga sisidlan. Sisidlan na gustong gamitin ng dakilang Diyos. So, minarapat na gamitin ng dakilang Diyos yung mga imperfect vessel, mga minamahal, sa Old Testament para siya po'y maluwalhati. Amen? Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, tinawag tayo ng dakilang Diyos hindi dahil sa marami kang talento. Tinawag ka ng dakilang Diyos hindi dahil sa matalino ka. Hindi dahil, mga minamahal ko, ikaw po'y masipag, mga minamahal. Hindi, mga kapatid ko. Tinawag tayo ng lahat ng dakilang Diyos. Meron tayong kanya-kanyang kakulangan. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil sa mga weakness, mga kapatid ko, ng bawat sa atin, diyan lalong nahahayag ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Amen. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 1, verse 26 hanggang 31, mga kapatid. Book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 26 through 31. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen. Yes, Lord. Ayon sa unang Korinto 1:26 hanggang 31. Sapagkat masdan ninyo ang mga inyo'y nagpagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, Amen. hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao Right. ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinahamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na mapuri sa harapan ng Diyos. Amen. 30, datapwat sa kanya'y kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran ng kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmamapuri sa Panginoon. Amen. Ang nagmamapuri ay magmapuri sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Tingnan nyo, mga mahal. Eto tayo. Masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Sabi rito. Hindi ang maraming marunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mahal na taong tinawag. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang malalakas. Hindi ba tayo yon? Siyempre, sa Lord, mga mahal. Hallelujah. Ganyan ang Diyos natin, mga mahal. Salamat tayo sa mahal na Panginoon sapagkat siyang dakilang Diyos, mga kapatid, na inabot niya tayo sa ating pagiging mababa. Tinawag tayo, mga minamahal, sa kanyang kaharian. Amen? Tayo po'y hinango sa kasalanan, pinagpala ang buhay. Dating hikahos, mga minamahal, ngayon pinagpapala ng buhay. Dating sakitin, ngayon malusog na. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Grabe ang dakilang Diyos magpala. Hindi ka tinawag dahil sa napakahusay mo, napakarunong mo. Hindi. Tinawag ka, mga minamahal, mula sa mababang klase, mga minamahal, sa mundong ito, para hiyain niya raw yung mga nagmamarunong.
So malapit nang babalik ang dakilang Diyos natin. Hindi kalooban ng dakilang Diyos na wala siyang magamit na vessel sa kanyang gawain, mga mahal. Kaya tinawag ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, para ipahayag mo yung kanyang kaluwalhatian. Ipahayag mo, mga minamahal, yung kanyang kadakilaan. Hindi tayo tinawag ng dakilang Diyos para sa comfort zone, mga minamahal. Na pagkatapos nating pagpalain, mga kapatid ko, magpapahinga na tayo. Hindi na tayo gagawa sa mahal na Panginoon. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng mahal na Panginoon, tinawag tayo para maging vessel unto honor. Amen. Praise the Lord. Ang plano ng dakilang Diyos, mga minamahal, lumaganap yung kanyang salita. Magligtas po ng mga taong kanyang pinaghirapan sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Pero kahit na siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay, siya po ang may kontrol ng langit, lupa at ng dagat, hinihintay pa rin niya, mga minamahal, na tayo po ang kikilos. Amen ba? Tayo po ang kanyang vessel. Bilang mga vessel, tayo po ang paa, tayo ang kamay, tayo po ang bibig ng dakilang Diyos. Tayo ang katawan, we are the body of Christ, siya po ang ulo, amen po ba? At mga minamahal, kung ano yung magandang planong iniisip ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, kung ano yung iniisip ng ulo, mga minamahal, makakabuti sa katawan, hindi po matutupad yun kapag ang katawan ay ayaw kumilos. Amen ba? Praise the Lord. Bakit daw pinili tayo ng dakilang Diyos na gamitin bilang mga vessel niya? 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan natin. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Amen. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, datapwat, kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo, mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Lahat po magsabing, praise the Lord. Tayo daw po ang bayang pag-aari ng dakilang Diyos. Ye are a chosen generation, sabi niya rito. A royal priesthood, a holy nation, peculiar people, that ye should show forth the praises of Him. Ito yung ating layo, ito yung ating trabaho, mga mahal. Who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, para itaas natin siya. Para ipakilala natin siya sa mga tao. Amen. Para ipangaral natin siya. Para ipahayag natin, mga minamahal, ihayag natin sa mga tao na dati tayong nasa lusak ng kasalanan, nasa kadiliman, ngunit hinango tayo ng dakilang Diyos, dinala sa Ebanghelyo, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Binagong totoo. Amen. Kaya ang totoong layunin, kaya tayo tinawag, mapabilang po, mga minamahal, sa church na ito, para ipahayag ang kadakilaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tao. Gising pa po ba kayo? Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Vessel ka. Vessel ako. Vessel tayong lahat. Amen. Praise God. Katulad ng mga apostol. Ang mga apostol, mga minamahal, nung sila tinawag ng dakilang Diyos, mga kapatid, ang matatalino lamang sa lahat ng kapag-aral, si Luke, mga minamahal, isang physician. Si Matthew, mga minamahal, isang empleyado ng gobyerno, mga minamahal, tax collector. Mga kapatid ko, sila Peter, John, mga minamahal, mga fisherman, walang may pagbalaki, mo mahal, mga hamak na mangingisda lang, mga survival ang pamumuhay, na kung walang mahuling isda, wala silang makain. Amen. So, iilan lang, mga mahal, yung edukado sa kanila. St. Paul, mga mahal, attorney, abogado, pero murderer, mga mahal. Lahat sila tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Sabi ng Matthew chapter 4, verse 18 and 19, mga minamahal ko, and Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, I will make you fishers of men. Amen. Nung tawagin sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, mangingisda sila, mga kapatid ko, sabi ng dakilang Diyos, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng kaluluwa. Amen ba? So tinawag sila ng dakilang Diyos, hindi para iwanan at pabayaan sa gitna, mga minamahal, ng kanilang paglilingkod, sa gitna ng bagyo ng pagsubok, lalong hindi sila iniwanan, mga minamahal. Sa dami ng taong kanilang pinapangaralan, mga kapatid, hindi sila pinahiya ng dakilang Diyos. Bakit? Sapagat nung tawagin sila, sa Matthew chapter 10 verse 1, ang sabi ng Bible, when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sicknesses and all manner of diseases. So binigyan sila ng power, binigyan sila mga ng authority. Sabi ng Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, Satan, and nothing shall by any means hurt you. Yan ang mga pangako ng dakilang Diyos. Kapag tinawag sila ng mahal na Panginoon, mga mahal, hindi basta pagkatawag. Tinawag sila ng dakilang Diyos, nilakipan sila, nilangisan sila, nilakipan sila ng kapangyarihan, mga mahal. Amen! Tayo, mga kapatid, binigyan ng dakilang Diyos ng mga patotoo. Meron tayong kanya-kanyang mga patotoo. At yan po ang gagamitin natin, minmahal, para makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng dakilang Diyos. Huwag mong sabihin, wala kang alam sa Word of God. Baguhan pa po ako, brat. Hindi po, minmahal. Meron kang patotoo. Amen. Yan ang power natin. Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yung mga apostle, bago sila sumunod, mga minamahal, sa pagkatawag sa kanila bilang vessel, kailangan muna nilang ma-filled ng Holy Spirit. Kailangan muna nilang, mga minamahal ko, mag-prayer and fasting. Nandun yan sa Acts chapter 2, mga minamahal, the day of Pentecost, mga kapatid. Nagtipon-tipon sila at sila nag-aayuno, sila po'y nagpupuri. Bumaba ang Holy Spirit, mga minamahal, sila po'y nangapuspos ng Holy Spirit, mga kapatid ko. At doon sila nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal ko. Ang sabi ng Bible, after receiving the Holy Ghost, they spoke the Word of God with boldness. Amen. With boldness, mga mahal. Tumapang sila, mga kapatid. Kaya sikapin po natin, mga anak ng Diyos, damahin natin lagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Fasting and prayer, mga mahal, ang ating pong sandata diyan, mga kapatid. Para punuan tayo ng dakilang Diyos. Ikaw na vessel, empty vessel, mga mahal. Fasting and prayer lang, mga kapatid. Pupunuan ka ng dakilang Diyos ng anointing. Pupunuan ka ng dakilang Diyos ng kapangyarihan, mga mahal. Amen. Sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Magkakaroon ka ng tapang, mga minamahal, tapang na mangaral ng Ebanghelyo. Amen po ba, mga kapatid? Naalala ko si St. Paul. Si St. Paul, nung tawagin ng dakilang Diyos, he is a murderer. Mga mahal, mamamatay tao siya. Sabi ng Acts chapter 9, verse 15, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Nung tawagin po, mga minamahal ng dakilang Diyos, si Peter, si Paul, mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos, si Paul, mamamatay tao siya, pero sabi ng dakilang Diyos, sisidlang hirang para sa akin. He is a chosen vessel unto me. Amen. Bakit nandito tayo sa church? Bakit pinagpala ka ng mahal na Panginoon? Bakit pinagaling ka sa iyong karamdaman, mga mahal? Amen. Ang sagot ng dakilang Diyos, chosen vessel ka ng dakilang Diyos. Amen? Basahin natin, Acts chapter 9, verse 15. Book of Acts chapter 9, verse 15. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles
and kings and the children of Israel. Amen. 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 Hallelujah. Tagalog po, mahal. Ayon sa Gawa 9:15. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumoroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at mga hari at mga anak ni Israel. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. May mahal, naunawaan ba natin kung gaano ka kaimportante para sa gawain ng mahal na Panginoon? Naunawaan ba natin ngayong umaga kung gaano ka kaimportante sa dakilang Diyos para sa kanyang gawain? Hindi po makakakilos ang dakilang Diyos kung wala siyang gagamiting vessel. Hindi lalaganap, mga minamahal, hindi lalago ang gawain dito kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo magpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon bilang mga vessel ng Diyos. Nakikinig po kayo? Sampulan ko kayo sa water supply. Katulad po tayo ng gripo. Kahit napakalakas po ng supply ng tubig, pero kung hindi naman binubuksan ng gripo, walang tubig na lalabas. Walang gamit ang gripo. Amen ba? Ganon din tayo. Kung hindi tayo magpapagamit sa dakilang Diyos bilang vessel, hindi ibubuhos ng mahal na Panginoon ang masaganang pagpapala sa ating kanya-kanyang buhay. Tayo po'y mga sisidlan lang para sa kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Say amen po. Sabi ng Luke chapter 17 verse 10, ito ang gawin nating memory verse. Luke chapter 17 verse 10. Sabi dito, may mahal, we are unprofitable servant. Pagkatapos natin gawin yung kalooban ng dakilang Diyos, pagkatapos natin, may mahal, gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, pagkatapos natin gumawa sa church, sabihin natin, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, versikulo 10. Gayon din naman kayo, pagka nagagawa sa inyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo inuutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Amen. Sabi sa nabasa natin, matapos ninyong gawin ang kalooban ng Diyos, sabihin nyo sa inyong mga sarili, sabi rito, may mahal. Gayon din naman kayo, pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Walang kabuluhan kami. Amen. Ginawa lang namin yung aming tungkulin. Kaya sabihin natin, may mahal, sabihin mo mga minamahal ko, sa iyong sarili, ako'y sisidlan lamang ng Diyos. Amen? Ako'y sisidlan lamang ng Diyos. Kahit ako, hindi ko kayang mag-preach kung wala ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi mo kayang umawit bilang choir member kung wala ang dakilang Diyos. Amen? Hindi mo kayang mag-song leader kung wala ang dakilang Diyos, mga minamahal, na tumutulong sa iyo. Hindi mo kayang tumugtog ng instrumento kung wala ang dakilang Diyos sa iyo. Hindi mo kayang mag-technician kung wala ang Diyos na tutulong sa iyo. Hindi mo kayang mag-PowerPoint, Panginoon, sa ating IT, kung wala ang Diyos, Panginoon. Amen. Lahat yan, for the glory of God. Amen. Kaya sa Romans chapter 12 verse 3, Romans chapter 12 verse 3, mga mahal, sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip siya na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Amen? Huwag mag-isip ng matayog, mga minamahal, higit pa sa iyong kakayanan. Merong kanya-kanyang ability na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Para magamit niya.
para maging vessel at to honor ang bawat isa sa atin. Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Ngayon, mga mahal, matapos kang gamitin ng Diyos. Matapos tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Pakinggan nyo, mga mahal, importante ito. Galing ito sa beloved, honorable pastor natin. Matapos tayong gamitin ng dakilang Diyos bilang vessel and to honor, after mo magamit, empty vessel ka na naman. Wala ka na namang kabuluhan. So, kailangan mo ulit punuin yung vessel na yan sa pamamagitan ng prayer and fasting, mahabang pagpupuri, meditation, and devotion, may mahal. Yan ang kinakailangan para muli kang punuin ng dakilang Diyos natin, para muli kang maging vessel and to honor. Amen. Praise the Lord. May mahal, yan lang ang buhay natin. Kaya mga kapatid ko, kung ginamit ka man ng dakilang Diyos, mga minamahal, ginamit lang tayo bilang sisidlan. Pagkatapos tayong gamitin, wala ka na namang laman. Kinakailangan mo na namang ma-refill. Kinakailangan mo na naman, mga mahal, magsumikap. Damahin ang presensya ng mahal na Panginoon. Punuin ang panalangin, mga mahal, ang ating puso, ang ating buhay. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, no matter how many good things happen through me, I am only the vessel. Yan ang dapat nating sabihin sa ating mga sarili. Amen ba? There is a power supply behind me. Yan ang sabihin mo. It is God, not me. Amen? Ang dakilang Diyos ang may gawa, hindi ako. Amen? I'm just a sinner saved by grace. Niligtas tayo, mga mahal. Kinahabagan tayo sa biyaya lang ng mahal na Panginoon. Hindi tayo, mga minamahal, na ligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Amen? Last verse, mga mahal. Bago tayo umawit, mga kapatid, yung ating mga instrumentalist, mga mahal, ating pinaghahanda. Jeremiah chapter 18, verse 6, sabi ng talatang ito, mga mahal, putik lang tayo sa mata ng mahal na Panginoon. Pakibasa. Jeremiah chapter 18, verse 6, English Tagalog. Book of Jeremiah, chapter 18, verse 6. O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Said the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Amen. Beloved, Tagalog po. Ayon sa Jeremias 18, versikulo 6. O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makakagawa sa inyo ng gawa ng paggawa ng magpapalayok na ito, sabi ng Panginoon. Narito kung paano ang putik na sa kamay ng magpapapalayok, gayong kayo sa kamay ko, o sangbahayanan ni Israel. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Sabi ng dakilang Diyos, may mahal. Kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, ganon kayo sa kamay ko. Amen? So, putik lang pala tayo. May mahal. Wala tayong kwenta. Amen ba? Pero mga mahal, hanggang ngayon tayo nagtatanong. Hanggang ngayon tayo po yung nagtatanong. Bakit ako pinili mo, dakilang Diyos? Ano ba ang nagawa ko? Wala naman ako nagawang kabutihan. Amen? Bakit ako nandito, mahal na Panginoon? Bakit ako ang ginagamit mo? Napakasama ng buhay ko. Napakarumi ng aking buhay. Bakit ako ginamit mo? Amen ba? Praise the Lord. Habang inaawit natin ang awiting ng mahal, bakit ay pinili mo bilang anak? Mahal, yan ang ating awitin. Bakit ako, O Diyos, ay pinili mo bilang anak mo? Mahal, awitin natin. Purihin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Papurihan natin ang mahal na Panginoon. Dalangin natin sa dakilang Diyos sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin ang aking sarili sa aming pinag-aralan sa umagang ito. Naway makita ko ang aking sarili sa aming mga natutunan sa umagang ito.
na ako'y isa lamang sisidlan na hindi karapat-dapat ginamit mo, mahal na Panginoon. Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Ba't di umawi tayong lahat, Panginoon? King buhay. Bakit pinatawad mo, nilinis, iniligtas sa krus? Sana ko'y binayaran. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Puso ko ay manghang sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa kanang biyayaan niya. Lawak ng pag-ibig niya ay di ko kayang matanong at di ko kayang maunawa. Tayong lahat mo'y mahal. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Yes, O God, hallelujah. Minsan pa po. Bakit ako, O Diyos, ay pinili mo bilang anak? Batid mo ang aking buhay. Bakit pinatawad
sa krus, sala ko'y pinagawa. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang oras mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, So much, hallelujah, hallelujah, hallelujah. tulungan ako. Ang oras mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Sa langit Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang mga salita. Hallelujah. Nabinsanan pa, tayo po'y pinalalahanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano po ang ating narinig? We are only sinners. Hallelujah. Saved by grace. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Dahil sa biya't habag ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ating pong naunawaan, hallelujah, dakilang pribilehyo pong ito na tayo po'y hinirang ng ating dakilang Diyos. Ano ang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon? Upang mayroong pagsisidlan, mayroong gagamitin ang ating dakilang Diyos para saan? Para sa kalwalatian ng kanyang makaparehang pangalan. Hallelujah. Ating po unawain. Hallelujah. Ang sisidlan, hallelujah, na hindi karapat-dapat ay hindi din po hallelujah magagamit ng ating pinakamahal Peso Kristo. Kaya ating obligasyon, ano po ang sabi kanina, we are only unprofitable servant. Hallelujah. We have to do only, hallelujah, dahil ito po ay ating katungkulan. Ito po, hallelujah, ang ating duty sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po patuloy na manalangin na tayo po, hallelujah, ay makagiging kapat-dapat gamitin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wala po tayong magagawa sa ganang atin. Hallelujah. Ano ang sabi? After na tayo po'y ginamit ng ating dakilang Diyos, wala na po tayong halaga, bagkus tayo po uli ay magsusumikap upang muli maging karapat-dapat gamitin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hallelujah, kung paano po tayong before, hallelujah, gamit na po yan. It is only, hallelujah, nagiging experience na lamang po, history na lamang po yan, hallelujah, experience kung paano po natin tayo ginamit ng ating pinakamahal. Ito ngayon ang present time. Hallelujah. Na dapat natin patuloy na ating pagtatrabaho upang patuloy na magamit ng ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy po tayo magsusumama sa ating dakilang Diyos dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hindi nagkamali ang ating dakilang Diyos upang tayo po'y piliin, upang tayo po'y gagamitin ng ating pinakamahal na Panginoon. Mayroon pa po akong narinig kanina, ano ang sabi? Hallelujah, hindi po tayo tinawag upang manatili sa ating comfort zone. Hallelujah. Tayo daw po ay kumilos dahil ito po ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. We are the unprofitable servant. Kung nakagawa man tayo,
ito po ay dahil ating duty sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na tayo po ay patuloy na maging karapat-dapat gamiting sisidlan ng ating pinakamahal Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Jesus, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na amin po napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat, mahal Panginoon, na patuloy niyo po tinuturo sa bawat isa amin na kami pala ay mayroong obligasyon sa iyong pagkatawag sa bawat isa amin, mahal Panginoon. Dakilang Diyos, opo, mahal Panginoon, ang bawat isa sa amin ay hallelujah, ay nais sumunod sa iyong mga kalooban, O God. Tulungan niyo po kami, mahal Panginoon, na maging karapat-dapat na gamitin niyo po si Sidlan, mahal Panginoon. At patuloy niyo po kami samahan, for without thee we are nothing, mahal Panginoon. Sabi niyo po dakilang Diyos, hallelujah, hindi po kami yung tinawag dahil kami po'y magaling, kami po'y mahusay, bagkus kami po'y mahina, mahal Panginoon. Kaya narito po yung mga anak, dakilang Diyos. Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa aming hindi pagsunod, sa iba na kaluban upang kami may kalugod-lugod sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran. Patawad, mahal Panginoon. Patawad po, dakilang Diyos. At sa pauna panangin po ng aming Balinul Pastor, Willis Adalmida, tulungan niyo ang bawat is amin. Balik niyo po aming kapag-ibig, aming kagalakan, na kami ay makasunod si Banal Kaluban, dakilang Diyos. Ito po ay mo sa matdalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong ilihan sa ating sarili, anumang hadlang, upang tayo po ay makasunod sa kaluban ng ating dakilang Diyos, anumang hadlang upang tayo po ay hindi magamit ng ating pinakamahal Pinoon, ito po ay ating sawatain. Hallelujah. We need to submit sa kaluban ng ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah po ang aming pinakamahal Pinoon. Sa po na palangin po ng aming Bible Pastor, Wildis Adalmida, ang bawat is aming dakilang Diyos ay mayroong mga pangailangan sa iyo. At bahong lahat, patawarin po niyo po ang kabisa ay mga kasalanan at sa mga parehang pangalan niyo po, mahal Pinoon. Hallelujah, leading prayer po namin, Brother Pastor, di sa Adalmida, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya sa lahat na ori na gawa ng kaway, lahat na mga kainaan, hallelujah, mga lupaypay, demons cast out in Jesus' name. Lahat na mga kainaan, mayroon po yung mga anak, O God, demons cast out in Jesus' name. Demons of carnality, for left in glory, pang lupaypay, demons of unbelief, demons cast out in Jesus' name. Lahat na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, pangkalumpo, cast out in Jesus' name. Problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Patuloy pa natin, papurihan ang ating pinakamahal Pinoon sa pamamagitan po ng ating pagsigawali. Praise the Lord. Bikas sa mga lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. God bless you po. Brother Dean Priscilla, Brother Nilo Di Guzman. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal Panginoon na patuloy po tayo, tinuturuan, patuloy po tayo, hallelujah, pinangaralan, pinalalahanan, hallelujah, kung ano po ang ating rule, kung ano po ang ating dapat gampanan, hallelujah, o gampanin sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Ating ulitin, we are only unprofitable servant, hallelujah, na mayroon po tayong obligasyon na dapat sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon. We are all sinners, saved by grace dahil sa biyat habag ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya huwag po natin sayangin, hallelujah, ang pagkatawag ito, patuloy umaten, tulad lang ang sabi natin, Brother Pastor, upang ating matiyak ang kaligtasan, ating pinagtrabaho, hallelujah, ang kaligtasan ay pinakalob sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo. We love you in the Lord, Brother Jesus loves you more. At narito po ang ating beloved Elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. At maganda po ang ilan sa ating beloved adults, choir sisters, para po sa ating special love offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At amin mahal, bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kuha amin mahal ng special offering. Ito po minmahal ay atin pong ginagawa tuwing sa gawain sapagkat marami po tayong mga gawain minmahal na tatapusin dito sa bahay ng sambahan ng Mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po minmahal, sa inyo po ibigay manataas po ninyo at ito po panalangin ting beloved brother
Jubin Paraiso. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder. Manalangin tayo mga inamahal. Hallelujah. Opo, dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Jesus. Sa unang dalangin namin ginagalang mga pastor. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, malapamisalang pa bagong lahat o Diyos. Maraming salamat, malapamisalang sa iyong pong napakatamis si presensya na patuloy namin nadadama ng Diyos. Sa iyong kadakilaan, malapamisalang sa aming buhay, malapamisalang Jesus. Hallelujah. Minsan po o Diyos, sa aming dalangin, malapamisalang narito kami sa yugtuan aming special love offering dakilang Diyos, malapamisalang Jesus. Iyong basbasan, malapamisalang ibalik na makalibang siksik, liglig, umaapaw, malapamisalang sa iyong pong mga matatapat na anak, mahal po na magbibigay dakilang Diyos. Hallelujah. Amin dalangin, mahal po sa aming kapatid na wala, mahal po ngunit gusto nga gumanap, mahal po nun. Hallelujah. Pagpalain mo rin po sila, mahal po upang sa mga sunod na yugto ng gawain, mahal po sus, sila rin po yung makabahagi, mahal po nun. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung walang sigla ang iyong buhay at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo ba'y Kristong paanan? Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, dabi kong pangarap, pusong basan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y pamalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na ulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, ang subok man at hirap ay magpantang, ay Jesus ilaga. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, dabi kong pangarap, pusong basan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y pamalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Amen. Praise the Lord. God bless beloved choir. At amin mahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement sa mga gawain pong mahal sa Pastoral House ng Alasasin, Mariveles, Batan. 3 beses minmahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Miyerkules minmahal, ito pong ating midweek service. Nagsimula po ito minmahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi minmahal, ito pong ating overnight prayer. Nagsimula po minmahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, itong ating general service, nagsimula po minmahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po'y araw-araw minmahal, ito sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz sa inyong mga radio, 11:00 ng gabi minmahal hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Araw lamang ng Sabado minmahal yan, mamaya pong gabi minmahal yan. 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin namang Jesus Miracle Hour, dito po minmahal yan sa GMCIM Alasasin, Bataan. Araw-araw din ito minmahal, Lunes hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ang sa number ng cellphone natin, beloved ordained preacher,
pwede kayong makipag-usap sa kanyang minamahal sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po ng lihans pagkatapos nating gawain, mga mahal. At mga mahal, sa linggo loobin ng Malapinon ay ang ating Holy Supper. Praise the Lord. Pagkasabi sa ating mga kapatiran na hindi nakadalo ay Holy Supper po natin sa araw ng linggo. Praise the Lord. At mga mahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Tayo po tumayo lahat mga mahal para sa ating pagtatapos. Ito po yung panalangin ng beloved brother Domeng Jimenez.